Hi everyone, this is Makurin channel. Thank you for visiting our channel. Guys, update ko pala kayo sa weather dito sa lugar namin. Ang weather nga pala guys ay makulimlim at mataas ang humid. Umuulan pa minsan-minsan. Guys, ang location ko pala dito sa Japan ay Ibaraki, Ken. So, kita kanto tayo guys. Ang lugar nga pala namin dito guys ay malamig din kapag winter, pero sa isang taon 1 or 2 times lang umuulan ng makapal na snow. Guys, nasa banda pala tayong countryside, so ang gardening at pagsasakulent ay angkop na angkop sa ating location. Guys, ang lugar ko nga pala sa Pilipinas ay Batangas. Yung lugar nga pala namin doon sa Batangas ay probinsya din. Nung nanirahan kami ng napangasawa ko dito sa lugar nila, hindi na ako masyadong nahirapan mag-adjust dahil yung Batangas saka itong Ibaraki ay parehas lang na probinsya. Siguro guys, yung nahirapan ako mag-adjust dito sa lugar ng napangasawa ko, siguro yung language at saka iba pa rin talaga guys yung kultura nila compare sa kultura natin. Kung sa pagkain naman guys, hindi ako masyado nahirapan mag-adjust sa mga pagkain dito sa lugar ng napangasawa ko dahil ang mga pagkain nila ay more on fish at saka vegetable. So yun ang mga hilig kong pagkain guys. Hindi ako nananawa sa pagkain basta't may gulay at may isda. Anyway guys, dito nga pala sa lugar natin ay naka-summer vacation tayo. So 1 week mahigit tayong walang pasok sa ating hanap buhay. Guys, dahil naka-summer vacation tayo at nandito tayo sa bahay, madami tayong time guys para sa mga gawain natin sa bahay. So, ang ating unang gagawin ay magdamo ng ating harapan ng bahay. So, guys, samahan niyo ako magbunot ng damo. Guys, dahil paminsan-minsan ay umuulan, yung paglago ng ating damo ay nagiging mabilis din. So, ang pagdadamo natin madalas-dalas din natin ginagawa. Guys, dahil summer vacation at wala tayong pasok, so kailangan din natin mag-enjoy at mag-spend ng time para sa mga anak natin. So, dahil makulimlim at umuulan, ang naisip natin gawin ay mag-barbecue. Ang pagba-barbecue nga pala natin ay dito lang sa harapan ng ating bahay. So, nag-enjoy naman itong mga bata. Guys, dahil summer vacation tayo at marami tayong guys time dito sa bahay, so yung mga succulent natin na kailangan nating ligpitin or kailangan nating asikasuhin, so may time tayo guys ngayong mag-succulent. Guys, ang ating unang iriripat ay itong ating burro's tail or donkey tail. So, matagal-tagal na din guys itong humihingi ng bagong ripat. So, unahin natin guys ito. Guys, para hindi tako space itong ating burro's tail, yung mga burro's tail natin, ipagsasama-samahin na lang natin sa isang pot. Ang plano natin ay isang pots na malaki at isang hanging planter ang ating gagawin. Guys, ang ating palang burro's tail sensitive ito sa taglamig. So, ang ating ginamit na pots ay yung plastic pots para hindi masyadong mabigat. So, itong
Burros tail ko guys ay tinanim ko sa terracotta pots last year. Nung nag-winter, pinasok ko sa loob ng bahay. Kapag terracotta ang issue natin guys, medyo mabigat sa paglilipat-lipat ang terracotta pots. Ang kagandahan guys sa terracotta pots, ang pansin ko kapag terracotta pots ang ginagamit natin pots, mas mabilis matuyo yung lupa niya. Kaya pala guys, medyo madami-dami ang ating burros tail. Nag-propagate tayo guys nito through leaf propagation. Ang burros tail guys, madaling i-propagate through leaf propagation. Kung gusto nyo naman guys ng mas mabilis na pagpropagate ay through cuttings. Guys, isa din sa may recommended ko para sa mga beginners itong burros tail. Bukod sa madali siyang i-propagate, madali lang din siyang alagaan guys. Saka maganda siya guys kapag itong burros tail ay mga humaba na siya, yung medyo kumakabag-kabag na siya. Maganda itong burros tail. Guys, sa lupa naman na ating gagamitin guys, medyo dinamihan natin guys ang potting soil dahil ang ating mga iriripat ay sedum. Guys, meron nga pala tayo nabili na hanging pot, so gagamitin natin guys ito sa ating next na iriripat. Dahil guys, hanging pots ang ating gagawin. So, yung ilalim ng pots, ilinagyan natin guys na malalaking pamis para hindi masyadong madami yung lupang ating gagamitin. Guys, ang ating palang sunod na iriripat ay itong string of pearl. Meron tayong 4 na string of pearl na nakatanim sa nursery pot. So, gusto natin guys, yung string of pearl natin ay pagsama-samahin natin sa isang pots. Guys, ang string of pearl ay mai-recommend ko din sa mga beginners. Easy lang siyang alaga. Maganda din siya guys, ilagay sa mga arrangement. So, doon sa mga gilid-gilid ng arrangement. So, isa din ito sa favorite kong ilagay sa arrangement. Guys, ang next nating iripat ay itong ating mibina. Ang ating mibina guys ay medyo matagal-tagal na din humihingi na ripat. So, iripat natin. Dahil guys, ang mibina ay echeveria din. Yung soil mix natin, medyo dinagdagan natin ng pamis at saka kanuma soil. So, ang ating mibina guys ay gagawin nating arrangement. Hanging plants arrangement ang ating gagawin. So, ang gusto nating arrangement ay something colorful guys. So, ang ating mibina ay ating sasamahan ng ilang Mendoza or Mirine. Ang mibina nga pala guys ay easy din na succulent. Madali lang din siyang alagaan guys. Isa din ito sa succulent na may i-recommend ko sa mga beginners. Madali siyang alagaan at hindi rin siya masyadong lapitin ng insect. Sa mga hilig guys ay cluster succulent. Itong mibina ang isa ko mai-recommend. Dahil ang ating tina-target na arrangement ay something colorful, so yung ating arrangement ay ating nilagyan ng variegated string of pearl. Guys, meron tayong dalawang klase dito ng string of pearl. Isang variegated at saka isa yung normal. Yung normal guys, yung green-green na string of pearl. Yung variegated string of pearl guys, kapag summer dito sa lugar natin, medyo sensitive siya. So, yung ating string of pearl na hihirapan tayong paramihin kapag ganitong season.
Guys, almost done na tayo dito sa ating arrangement. Guys, ito na guys, natapos na yung ating ginawa nating arrangement. Ang una nating pakita itong ating arrangement na ginawa. Ang main natin na inilagay na equerria ay Mebina. So, yung mga gilid-gilid guys, nilagyan natin ng konting variegated string of pearl. Ito siya guys, string of pearl. Variegated siya. And then, sa giwang-giwang or sa mga siwang niya ay nilagyan natin ng konting Mirine or Mendoza. And then, may konti din purple haze. Guys, iisa lang guys yung ating hang implanter na string of pearl. So, gumawa pa tayo guys ng isa pa. Ito guys yung nagawa natin. So, yung string of pearl guys, meron tayong dalawang klaseng string of pearls dito. Ang isa ay variegated at ang isa ay yung normal, yung ito guys, yung green. So, yung green na string of pearl ay medyo madami tayo na propagate. So, ginawa na lang nating hanging planters. So, ito guys. So, ang string of pearl ay mahilig guys sa dilig or mas gusto niya yung hindi masyadong dry ang lupa. So, dinamihan natin guys ang potting soil dito sa string of pearl. So, dahil guys, hindi pa stable yung ating mga ating arrangement saka itong ating hanging planter na string of pearl. Sa kanlong muna natin guys ilalagay, and then dito guys, hindi mo natin didiligan dito sa arrangement. Dito guys, pwede na natin diligan itong string of pearl. Guys, ito pala yung ating niripat na burros tail. Pinagsama-sama na natin sa isang malaking pots yung mga burros tail natin na nakatanim sa nursery pots. So, ganito guys ang itsura niya. Guys, dahil summer vacation, meron din tayong mga naripats na ibang succulent. So, yung Anacampserus natin, ginawa na din nating hanging plant. So, ito guys, ang itsura niya. Guys, dahil summer vacation at marami tayo yung time dito sa bahay. So, pagdadamo ulit tayo guys. Dahil cloudy yung weather ngayon. So, magbubunot ulit tayo ng damo. Guys, maraming salamat nga pala sa pagbisita nyo sa ating channel. So, maraming salamat din sa ating mga new followers, sa mga nagko-comment. Maraming salamat guys. Kung nagustuhan nyo guys ang ating video, please like and subscribe na din para sa mga susunod pa nating mga videos. That's for all guys. Bye bye. Mata ne.